So, hello guys. We're back. So, nanahimik po ako for 2 weeks yata. Yun, hindi ko guys ma-remember. Basta ang dami ko guys gawa. Tapos, pagod na pagod ako guys. Kasi nga, tatlo yung work natin. Although, dalawa dun is part-time lang tayo guys. Pero napapagod kasi ako guys. Tsaka napupuyat kasi yung schedule ng asawa ko sa NW is sobrang demanding ang pinili niya talaga. 4:30. 4:30 ba naman guys? To 1:30 p.m. So kahit na alas 7 pa guys yung pasok ko. At naubusan ako guys ng nilutong ulam para sa amin kinabukasan. So kailangan kong gumising guys ng mas maaga para makaluto ako. Para may kainin kami for 2 days at baon niya sa work. So yun guys, kaya medyo pagod talaga ako guys. Hindi ako pagod dahil tatlo ang trabaho ko guys. Dahil sana bukod sa bukod sa pagod ka ng konti sa trabaho, gigising ka pa guys ng maaga para magluto, of course, para may kainin kami. Pambaon at saka pagkain araw-araw guys. So yun. Tapos fast forward sa mga nangyari itong araw na to o linggo. 2 weeks na wala akong vlog yata yung guys. I tried, nagtatry talaga ako guys. Kaso hindi ko nabubuo yung mismong story and content ko for that day. So end up lahat ng mga tinitake kong videos for that days within the 2 weeks ay napupunta lang sa trash. So, kasi hindi siya guys buo. Kasi dahil hindi ko siya nabubuo, dahil pagod na ako, minsan nakakatulog na ako guys. So wala na akong time mag-edit. Until dumating noong Saturday guys, that's April 26, 2025. Ayan, schedule na po natin for brace. Ayan guys. So medyo madumi na siya guys. Kasi yung last na brush ko pa po is kanina nasa trabaho po ako guys. Break time. First break ko guys. Yung second break ko hindi na ako nag-toothbrush. Mumug na lang guys. Kasi yung unang kinain ko, kasi guys ngayon pang third day ko na. So kinabatan ako noong April 26. Naglalaway ako guys. 26 2025. Tapos yung unang meal ko that day, medyo nilalaro ko pa guys eh. Yung unang first day ko na yon is hindi ako masyadong nasaktan. Hindi ko pa ma-feel yung pain. So pero ingat ako that day kasi first time ko nga guys. So ang binili ko is milk. Yun ang unang meal ko. Hanggang kinabukasan na yun guys. Hanggang day 2. Ang kinain ko is milk and yogurt na may flavor. So yung yogurt na binili ko guys sa IGA. So that time di pa kami nakapunta niya may lab sa Grand Prairie. So meron siyang tiny bits. So ang ending, nahihirapan ako mag-toothbrush guys. Kasi first day ko nga yun. So hindi ko pa siya alam, medyo alagaan. So ewan ko kung maalagaan ko siya ng todo, pero tinithink positive ko siya kasi marami na din naman mga taong unang nag-brace pa kesa sa akin na naging successful sila. So I'll just do my best. Guys, yung unang meal ko is milk and yogurt na may chunks ng mga fruit. So hirap na ako nun guys. So kahapon, that's Sunday. So date ko na yun na may brace. Dun ko na na-feel kinabukasan yung sakit. As in, yung bite ko. Nangingilo na siya guys. Ewan ko kung lahat guys ng mga nagpa-brace is ganito yung pakiramdam. Pero according to Donna, yung kawork ko, na friend na rin po natin sa South Valley resident, sabi niya is siya high tolerance siya sa pain. So kahit na anong kain niya or bite niya after niya magpi-brace is hindi siya masakit. So hindi siya masyadong nag-adjust sa pagkain niya.
So, ayun. So, yesterday, syempre, the whole day guys, no, nung 26, is wala na ako masyadong kain. Milk and yogurt lang yung guys. Two portions na maliliit. Yung mga naka-single portion na bibili natin sa grocery. Yun lang kinain ko. Tapos nag-milk lang ako guys. So, until kinabukasan guys. So, may pasok na ako nun guys. Sa South Valley Residence. Pero dahil may appointment kami guys sa GP. Ayun. Nagpaalam ako guys sa supervisor ko. Kina Bini at saka Miss. Kasi 6 kami naka-plot nun. Kung if ever hindi busy, pwede ako mag-absent guys. So ayun, hindi namin na rin namin yung pag-grocery dahil walang-wala na rin guys laman yung aming fridge. So wala akong lulutuin for the next following days guys. So yun lang ang chance namin para maka-GP, and at the same time guys, magandang balita is may appointment na kami guys sa GP. Ayun, so namili kami guys doon mga kailangan namin, at nakabili kami guys noong, ayan, dahil umiinit na guys, cooler, fan stand cooler sa Canadian Tire guys. Nabili namin siya ng 89, so with tax and everything, mga 90 plus siya guys. 90 plus. Sabihin mo na maximum is $95, ganyan. Pero hindi ko na-check kasi meron pa po kaming mga ibang mga bagay na binili guys sa Canadian Tire. So yun. So, second day ko kahapon, guys, ang kinain ko naman. So, nagpunta pala, ikwento ko muna, guys. Sorry, guys, hindi masyadong organized yung thought ko, guys. Kasi nga, medyo information overload o pagod na yung utak ko dahil wala akong masyadong kinakain this past few days. Dahil nga, dito sa braces ko guys. So yun, kahapon guys, nasa GP kami, pauwi na kami. Ay bang kinain ko doon? Sa shift ko, anong kinain ko kasi sa shift ko kahapon? Sa shift ko kahapon guys, kumain ako ng pudding guys. Pudding at saka nag-juice ako guys. Yung mga dati kong mga juice sa barley, nagba-barley pa ako guys, barley business tayo. So may mga natira pa ako mga sachet nun, so ininom ko yun. Yung pala guys yung inom ko. Tapos nang libre si boss doon, yung LPN namin guys ng ice cup. So yun yung naging meal ko, 2 pudding na naka small portions at saka large ice cup guys, tsaka yung juice. Second break ko is yung juice guys. So ayun, shout out po sa aming LPN kahapon, na libre kami ng ice cup, and hindi ako nagutom sa shift namin guys. So ayan, tapos sorry guys, malikot wala kasi akong patungan. After that, so kaninang umaga ay hindi guys, bumili pa kami ng water flosser. Hindi ko alam ang tawag, nakalimutan ko. Kasi nirecommend din yun sa amin ng orthodontist. Yun, yung may tawag dun guys. So bumili kami, ang mahal pa nun guys. So ang pinili namin is yung pinaka cheap, 59 plus. Ayun, nandun, papakita ko guys mamaya. So binili namin, nag-Walmart din kami, tapos binilan niya ako ng uniform kasi nga guys, sira-sira na yung mga uniform ko. So ayun, suot ko na yung isa. And then after pala nung magpa-brace ako nung April 26, binigyan pala nila ako ng libreng brush, rotating brush, automatic brush. So medyo masakit siya, pero lalo akong nangilo guys, kasi naramdam ko na yung sakit. Tapos medyo medyo masakit, hindi ko pa kabisado guys paano siya linisin. Yun. So anyway, nakakaano naman ako. Hopefully talagang siya. Medyo marumi siya ngayon guys, kasi kanina ko pa tinitikman itong spaghetti ko. Naging dysphagia ako guys. Ayan. So
That was yesterday, guys, no? Ay, hindi pa pala tapos yung kwento ko doon, guys. Sorry. Nanonood kasi ako, guys, about sa election dito sa Canada. So, medyo magulo yung kwento ko. Ayan, guys. Yan, nanonood tayo about sa election. So, susubaybayan natin yan hanggang mamaya. Malaman natin kung sino nanalo, guys. Tapos, nung pauwi na pala kami, guys. So, gutom na ako, guys. Ang meal ko, ang unang kain ko, so, yun yung kinain ko sa work, no? Tapos, nag-absent ako sa Tim Hortons. And then, nasa GP na kami. Ayan, bumili kami ng chicken. Nag-take out kami na uulamin nila sa Mary Brown's. So, doon, buti na lang, guys, meron silang putin. Ay, hindi pala putin, mashed potato. So, sabi ko sa asawa ko, try niyang umorder ng mashed potato, guys. 2 large. So, ang nangyari, guys, 2 large ang in-order ni my love. Nagulat ako, pagdating namin sa window, at inabot naman sa amin yung items namin. Excited na ako, guys. Yun, ang sarap ng itsura ng kanilang mashed potato, guys. Meron siyang toppings, crispy chicken na may crispy onions, guys. Ay, crispy garlic. So, tinry ko siya, guys. Matigas. Eh, pag kumakain ako, pinapadaan ko dun. Sa palate bun. Yan. Doon ko pinapadaan, guys, kasi nga hindi ako makanguya, diba? Yung bite ko is di pa normal. So yung guys, so hindi ko siya makain, pero ang sarap niya. Highly recommended. Hindi po ito paid advertisement regarding din sa mashed potato po, guys, ng Mary Brown's, pero highly recommended, guys. So kung magta-try kayo ng something na yun, kikrib kayo ng mashed potato, guys, punta kayo, yun yung madalas namin puntahan ngayon, sa Mary Brown's sa Grand Prairie, malapit sa Walmart, guys. Guys, na-introduce kami sa Mary Brown's nung temporary worker pa lang po ako, guys, kay Ate Jubita Abalos, guys. Ayan, shoutout sa iyo, Ate Jubita. Mag-follow ka na sa akin, please. Ayun, siya nag-introduce namin ng Mary Brown's chicken. So, masarap, guys. Promise. So, hindi ko siya makain. Ginawa ko, guys, tinabi ko sa may side ng bowl ko at ang laki niya, guys. Siguro hindi talaga yung normal na lalagyan nila for mashed potato. Baka pinagkasya lang yung 2 order ko ng mashed potato, guys. Ayun. Tapos nagulat na ako, mukha siyang masarap talaga. Pero sabi ng husband ko, masarap siya na may toppings talaga. Kaso nga, dahil hindi ko kaya, guys, mashed potato lang talaga at gravy ang kinain ko. Yun, masarap. Naubos ko siya, guys. 2 serving ng mashed potato. Tapos yung mga toppings at saka yung iba. Siyempre, nagtira ako ng konting mashed potato para makain naman. Ma-enjoy na nga baby ko yung mashed potato na yun. So, kinain yung tira ko. Lalo na yung mga toppings. Masarap siya, guys. Ngayon. Tapos, ngayon, day 3 na ngayon, guys. So, today is April 28, last day of the election, guys. So, sa aming work sa South Valley Residence, nakaboto na po yung mga elders po natin. Yun, dun sa work namin. So, meron pa mga independent residents na eligible pang mag-vote. So, yun, guys. So, kami naman, guys, ni Mayla, is bumoto na rin kami, guys. At napakadali, guys, ng botohan dito, guys. Kasi, as in, straight to the point, akala ko ina-expect ko dun sa botohan dito is katulad sa Philippines. Kasi first time ko lang din, guys, nakaka-experience ng botohan sa Philippines. Nung ako'y 18 years old pa lang, guys. Yun. Panahon pa ni Gloria yun, guys. So, pasensya na, guys. Pero, binoto ko si Gloria, guys. Kapampangan namin yung kaya binoto ko si Gloria, guys. Sorry. Pero, hindi sorry. Pero, hindi ako nangihinayan sa pagboto ko sa kanya. Kasi, para sa akin, siya ang the best that time. So, binoto ko si Gloria that time. Hindi ako bumoto ng mga artista that time. Kasi, hindi ako pa akong, first time ko yun eh.
Ayun. Tapos, yun nga guys, yung election kanina dito, nagulat ako. Ang bilis-bilis. So, wala pa yung driver's license ko. Ang hawak ko pa lang guys is yung temporary. Nakapag nag-renew ko guys. Yung kay Maylab, na-receive na niya yung bago niyang ID kasi expired na nga guys, diba? So, ngayon, wala ko ipipresent doon. So, ang ginawa ko, dinala ko yung mga passport namin. Yung Canadian passport namin. So, yun, in-explain ko na invalid yung vote, yung Alberta ID ko kasi expired, hindi pa dumarating. Baka pwedeng i-present ko yung passport. So, tinanggap naman nila guys. Tapos, inabot sa akin yung voting sheet. Ang liit lang niya guys. As in, maliit lang siyang papel na nirolyo nila ng ilang fold. Ayun. Tapos, pinag-iwalay kami ni Maylab. Si Maylab yung unang umupo. Anong seat number mo, dear? Nakalimutan. Ayan, 105 siya. Tapos 106. Tapos, after that, hindi ko alam guys kung paano ako magboto doon. Kasi straight ako doon sa desk. Ayun, yung pala, meron pala guys doon instruction paano mo siya gagawin. So, X mo lang siya. So, ayun, nagtagumpay kami guys. So, yun, we're hoping na sana yung binote namin na representative is manalo dito sa aming town, sa Valley View. So, good luck. Good luck sa iyo. Good luck to you, sir. Hope we will win for the change, right? Ayun. Tapos guys, pag uwi ko pala, bago kami mag-elect, is kumain ako. Kasi hindi enough yung kinain ko guys. So, kumain ako ng isa pang portion ng ano naman tawag nito? Taho. Yung may nabibili kasi guys doon na nakapack na flavored taho sa superstore. So, nag-superstore kami kahapon. So, bumili ako ng 10 packs nun guys. So, 10 packs per pack is meron siyang 2 portion. Tapos, kumain pa ako ng 2 jello kasi gutom na gutom ako guys. Yung 2 jello, flavor, tig-isa, strawberry, at saka yung lime, kinain ko. Ngayon guys, dinner ko na. So, gutom na gutom ako. Nananakam ako talaga guys. Sa niluto ko spaghetti kagabi. Ayan. So, nagpadala tayo kay kagabi o nung isang araw pa to guys. Pero naka-ref siya. Okay pa naman siya guys. Nabigay lang. May chance guys. Hindi ko kaya yan. Hindi ko nginunguya guys. So, humanap ako ng paraan para makakain ako ng spaghetti. Kasi plano ko na guys magluto ng mashed potato ulit. Ayan, food processor ko siya guys. So, ayan, tagumpay. Pagkatapos na mag-elect, mag-vote dun sa Memorial Hall guys. Ayan, bumili ako ng ice cup. Sabi, wag mo nang uminom ng hot water. Para cold water, cold drinks muna daw guys. Ayan. Sensitive pa daw guys yung nerves ng ngipin. Ayan. So, laging cold lang ako ngayon. Ayan. Food processor ko guys. Ito nga guys, paborito ko tong mangkok. So, may yung design niya is nabura na. Ganyan ang outcome. Pero ginagamit ko pa siya guys. Favorite ko siya mangkok. Kaya dyan ko siya kinakain. Ayan. So, naging display siya ako guys. Lunok-lunok lang. Ayan. Ayan. Habos na. Ayan. So, yun. So, ngayon, ang lagi ko na lang gagawin pag meron akong gustong kainin, pupuprod processor ko na lang siya guys. Diba guys? At least ngayon nakakain ako ng spaghetti. Kasi kahapon di ko alam paano siya kakainin. So, naglalaway na ako kahapon. So, ngayon, nakain ko na siya guys. So, andyan lahat, durog lahat. Hotdog, noodles, tsaka yung giniling. Ewan ko kung naman ito din kumain yung mga naka-brace na before
Pa-comment naman guys. Hindi ko kaya yan. Tapos guys, binigyan ako ng mga panlinis ng brace ng teeth. Galing dun sa dental clinic. Ayan. Masakit. In-explain niya sa akin, meron siyang parang plaster na binigay. Yung dentist na, ewan ko kung dentist yung guys or assistant dentist lang siya. Parang assistant ortho or what. Basta mabait siya. Sabi niya, gagamitan ko daw yun pag nagkaswara ka. Pero tinitiis ka na lang guys. Pagising mo kanina, meron nag-develop na ako ng sore dito sa gilid. Masakit siya kasi tumatawa yung doon sa yung nakagilid dito sa wall ng ano ko. So kapag kinapa ko siya guys, may open sore talaga siya. Masakit. So ayan. So nasolve ko guys yung craving ko. Na spaghetti. Ayan guys. Naalala ko tuloy yung isa namin residente guys. Dysphagia kasi yun. Hirap siyang kumain. So, laging mash ang kanyang pagkain. Naalala ko pa. Sabi ko kay Kuya Leo. Shoutout Kuya Leo. Cook ng The Boss. Sabi ko, ako kuya, papakain mo sa akin yan. Kakainin ko. Kasi guys, ganito. Kasing blend na blend. Durog na durog. Ang pagkain niya araw-araw. Pero na-change na yung diet niya guys. So back to regular meals na siya. Ngayon, naalala ko lang siya guys. Kasi ito nga yung kinakain ko. Yung pagkain niya dati. Lunok-lunok lang guys. Diba? Yan. Yan guys, nagkakatigyawat ako guys kasi gumagamit pa rin ako ng face mask hanggang ngayon. Pero in fairness, kuminis ng konti yung kutis ko dahil dun sa cream na ginagamit ko guys. So reveal ko siya sa inyo guys sa next na order ko guys. Ayan. Nagtanong na nga si Mike sa akin kanina. Sabi ko isasend ko sa kanya guys kung anong ginagamit ko. Ayan. Thank you madam. At pinakinis mo ng konti. Naibsa ng discoloration. Tsaka konting dark spots yung aking mukha. Ayun. Dati guys, hindi pa masyadong prominent yung mga ganyan-ganyan ko. Pero nung tumuntong na ako ng 35 plus, 38 plus, ganyan. Lalo silang yung mga pekas ko, melasma, ganyan, warts. Kasi ito pala guys, pakita ko sa inyo. Yun tinalian ko guys, yung isa kong warts. Laki niyan dati guys. So, pang 4th day na niya ngayon. Masyado siyang malaki. Ayaw pa niya malaglag-laglag. Naalala ko kasi si mama. Shoutout kay mama, I love you. Happy ako at nagkabati na tayo. Ayan. Nung bata pa ako guys, elementary, pinapabuhol niya sa akin yung mga warts niya. So, naalala ko siya. Gigil ako sa kanya. Ayan, tumigas na siya guys. Ay, natanggal na siya. Hindi, natatanggal na siya. Hindi pa. Kapit na. Siguro mamayang gabi matatanggal na yun o bukas. Dry na siya guys. Ay, hindi ko siya binunot. Hindi ko siya pinahatak agad. Kasi guys, dudugo yan ng matindi. Kasi sa sobrang laki niya. Ayan. So, ayan. Affected naman siya somehow guys. So, bibili pa rin ako sa kanila. So, thank you so much madam. Order ako sa inyo next time. And kahit hindi guys paid yung pag-promote ko sa kanila is highly recommended. Gustong gusto ko guys. Gustong gusto ko yung cream na ginamit ko guys. So ayun, mamaya screenshot natin yun guys. Actually kahit si Maring Ann nagtanong kung anong cream na yung ginamit ko. So sinend ko na sa kanya guys. Ewan ko kung bumili siya. So mamaya send natin kay kay Matt para maka-order din siya guys. So yun lang guys, medyo mahaba na yung natin.
Yung meal ko nga today is yun. Pinobrewed processor na spaghetti. Tsaka itong ice cup. So medyo malungkot tayo guys. Kasi hindi muna tayo pwede mag-coffee hot. Hindi muna tayo pwede sa mga hot drinks. So, ayan, tiis-tiis muna tayo. Guys, pa nag-enjoy na ako ngayon sa ice cup. Kasi talaga, ever since ilang years na ako sa Tim Hortons, ngayon lang talaga ako regular na umiinom ng ice cup. Simula nung nag-brace ako guys. Siguro iba-iba talaga ang kaso at saka pain tolerance ng mga tao pagdating sa braces. Pero ako talaga super sensitive niya. May sugat na ako dito. Ha? Yung hadolo. Guys, kumakain ako Pero tabi. So marumi ang mouth ko ngayon. Pero papakita ko sa inyo. Dito siya. Masakit, tumatama. Magkabilaan. Yun guys. So, abang-abang lang tayo guys. Yun, masakit. Yung bite ko. Ayan, abang-abang lang tayo sa resulta ng election guys. Okay, end ko muna to at itutuloy natin bukas hopefully yung ating kwento ng election dito sa Canada guys. Okay, thank you so much for your all support and sana hindi po kayo magsawang manood sa amin guys, sa aming YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po guys. And I'm gonna try my best na makapagkwento pa sa inyo guys sa everyday life ko dito sa Canada with my family. Actually guys, busog na ako. So baka baunin ko to bukas. Ako lang naman ang kumain dito guys. Tigil-tigilan mo na yan. Okay? Galit siya sa akin. Okay guys. See you later. Happy Monday. Love you all.